Nang marinig to ng lola niya, nagsabi to kagad ng, "Teka, tatawagin ko ang kapitbahay naming albularyo." Lumabas kami kagad ni Enad nito para tignan kung nasa paligid pa yung matanda na tinutukoy nila. Pero ang nakita na lang namin nito ay isang napakalaking ibon na kulay itim at pumapagaspas na to palayo sa amin. Ilang saglit pa, dumating ang albularyo sa bahay at kinausap nito si Mikay. Iha, anong nararamdaman mo? Wala naman po. Takot na takot lang talaga ako. Mabuti naman, pero maghanda kayo. Alam ko kung sino yan. Babalik siya. At hindi lang siya mag-isa sa pagbalik niya. Matagal nang walang nagbubuntis dito sa lugar namin. Kaya sabik ang mga yan sa mga katulad mo. Tang, ano pong dapat namin gawin? Eto, hawakan mo ang buntot pagi. Ikaw naman iho, hawakan mo tong langis. Kapag kumuluyan, abisuhan mo kami kaagad. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, may narinig kaming yapak sa bubungan. Kasabay nito, ang pagkulo ng langis na hawak ni Enad. Hindi kayo makakapasok dito! At hindi ko hahayaang makuha niyo ang dalawang babaeng to! Lumayas kayo rito! Hanggang isang napakalaking aso ang biglang tumalon sa pintuan. Agad ko tong sinugod gamit ang buntot pagi. Hinampas ko to ng buong lakas. Napaurong siya. Nang makabuelo to, muli itong sumugod sa amin. Pero bago pa man ito makalapit, naunahan na siya ni Tatang at may tinusok siyang punyal sa dibdib ng nilalang na to. Humina to at napahinga sa lupa. Nang makita ko ang sitwasyon niya, hindi na ako nagsayang ng oras pa. Paulit-ulit ko tong hinampas ng buntot pagi. Kung hindi kayo aalis rito, tutuluyan namin tong kalahi nyo! Hanggang unti-unting tumahimik ang paligid at isang dambuhalang ibon ang lumapit sa amin. Napaatras naman kami nito. Ang ginawa nito, dinampot niya ang dambuhalang asong nakaratay sa lupa at lumipad to papunta sa madilim na gubat. Matapos to, hindi kami makapaniwala sa nasaksihan namin. Kaya pagsikat ng araw, kahit wala pa kaming tulog nito, agad na kami nagdesisyong umuwi pabalik ng Maynila dahil sa takot na maulit pa yon at may mangyari pang hindi maganda sa dinadala ni Mikay. Nakauwi naman kami ng ligtas at nagpapasalamat kami sa lola ni Mikay at higit sa lahat kay Tatang ng isang albularyo dahil sa pagprotekta niya sa amin ng gabing yon. Ang pagbisita naming apat sa Indang Cavite ay naging bangungot na karanasan namin na habang buhay naming babaunin at hindi malilimutan.